Update tayo sa sitwasyon sa probinsya ng Cagayan kung saan ilang lugar sa probinsya ang nakataas ng signal number 3 at 4. Kausapin natin si Cagayan PD-RRMO Head Ruely Rapsing. Salamat po sa pagpapaunlak ng panayam sa amin dito po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Sir Rafi, at sa lahat po ng sumusubaybay ng inyong programa po. Opo, kumusta po ang lagay na panahon dyan sa Cagayan ngayon? Well, yung northern portion po ay nailagay na sa signal number 4. And right now, itong mga coastal municipalities natin are experiencing gusts of more than 180 kilometer per hour wind. At may kasabay na light rain to moderate rain po. Medyo malakas po yun. Yung storm surge po, na-observe na ho ba doon sa mga coastal areas? Yes, medyo lumalaki po yung katubigan natin sa mga coastal municipalities, especially sa Santa Ana and Gonzaga po. And somehow, since yesterday, puspusan po yung ating evacuation effort at nasa mga ligtas na lugar na po silang evacuation site. Ilang pamilya po yung nailikas sa inyong preemptive evacuation? Since yesterday, ang tumalima po sa panawagan nating forced evacuation ay out of 29 towns, 21 municipalities ang nagpaabot sa atin ng kanilang initial report. At ito ay sa 156 barangays, ano po. And umabot na po ng almost 18,000 individuals ito, more than 5,000 families po. Ano mga lugar po ba yung binabantayan ninyo dyan po sa probinsya? Well, we're actually monitoring the entire province, Sir Rafi, dahil tatlong secondary hazard ang dala-dala nitong Typhoon Marce. Ito'y flood, rain-induced landslide at saka yung storm surge po. And of the province is highly susceptible to flood and rain-induced landslide and storm surge as well. Kumusta po yung inyong supply ng tubig, pagkain at iba pang pangangailangan? Lalo't magkakasunod na bagyo po yung naranasan nyo dyan sa Cagayan eh. Totoo po. Right after nung pre-disaster risk assessment ng Office of Civil Defense Region 2 nung Monday, kagyat po natin inabisuhan lahat ng mga MDRMO ng mga bayan to conduct their PIDRA and assess yung stockpile nila, yung kanilang evacuation sites and evacuation processes po nila. So, wala naman pong barangay, wala ring local government unit na nagpaabot ng request sa provincial government in replenishing their stockpile po. Okay. Yung mga nasirang kalsada po doon sa mga nagdaang bagyo, nakaantala po ba ito sa inyong paghahanda ngayong bagyong Marce? Hindi naman po, Sir Rafi, dahil yung mga reported na damages sa road, those are barangay roads lang naman. Okay. Still, all of our major roads and bridges are passable po. Ang maganda lang siguro, o kung maganda mang masasabi, dahil sa mga nagdaang bagyo, I'm sure tumalima agad yung inyong mga residente sa inyong tawag for evacuation. Yes po, sa dami po ng sama ng panahong dumadaan dito sa aming probinsya, sanay na po yung aming mga constituents na sila po ay nililikas at dinadala sa mga evacuation centers. At pasalamat po kami sa pambansang pamahalaan sa pagdideploy ng ating mga uniformed personnel sa lahat po ng mga bayan dito sa ating lalawigan. Okay, sige po. Maraming salamat. Patuloy po kami magmamonitor sa sitwasyon dyan po sa inyong lugar. Maraming salamat. Maraming salamat, Sir Rafi, at sa lahat po ng inyong taga-subaybay. Si Ruely Rapsing ng Cagayan, PD-RRMO.